This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Kung maalala niyo ang nakaraan, may bagong nagmamay-ari na ng kwintas ng aswang. Isang ginang na nagngangalang Dali Cervantes. Niloko siya dati ng kalivin niya at pinakasalan ang ibang babae. Gusto niya mag-iganti kaya nabigyan siya ng paraan sa pamamagitan ng kwintas ng aswang. Kung saan pwede ka maging aswang sa loob ng 66 seconds. Ngunit ang nagbigay nito sa kanya ay hindi ang misteryosong babae, kundi si Fixer na. Lingid sa kaalaman ni Fixer at ni Dali, habang nag-uusap sila, may isang vigilante na nagmamasid sa paligid nila at nakikinig sa bawat pinag-uusapan nila. Ito ang vigilanting tinatawag na kamay ng Diyos. Nakasugapan na niya dati ang unang nagmamay-ari ng kwintas ng aswang na si Policewoman Zia. Nakuha niya ito at nalagyan niya ng tracker kaya natuntun niya si Fixer. Pero nagulat ang vigilante na hindi na ang misteryosong babae ang nakita niya. Nagtaka din siya bakit si Fixer ang nagbigay nito. Nasaan na kaya ang misteryosong babae? Tanong niya sa isip niya. Gayunpaman, hindi padalos-dalos ang vigilanting ito. Hindi niya hinarap si Fixer o si Dali dahil gusto niya ang misteryosong babae. Medyo natapakan kasi ang pride ng vigilanting ito. Sabi ng misteryosong babae, tinutulungan niya daw ang hindi matulungan ng kamay ng Diyos. Aminado naman ang vigilanting kamay ng Diyos na hindi niya natutulungan ang lahat dahil sa dami ng mga Pilipino humihingi ng tulong niya. Ang hindi lang gusto ng kamay ng Diyos ang paraan sa pagbigay ng kwintas ng aswang. Tsak kasi kamatayan ang parusa sa mga gagamit nito. At ang paraan kasi ng kamay ng Diyos ay hindi ganito, kundi halintulad sa pangaral ni Kristo. Binibigyan niya ito ng tsansa para maging repentant o magbago. Kapag pinili ito ng sospek, maglalakad ito ng hubad sa EDSA at may karatulang, "Huwag niyo akong tularan." Pero kung walang remorse ang sospek, tinutorture niya ito at binabaldado. Minsan kung grabe ang krimen, pinapatay niya pa ito. Ito ang pinagpuputok ng butsi ng kamay ng Diyos. Ito kasi ang tamang hustisya para sa kanya. Hindi siya sang-ayon sa pagpatay kagad sa mga sospek. Kaya ang ginawa ng kamay ng Diyos ay pinagtiyagaan niyang antayin kung saan pupunta si Dali. Alam niya kasi matapos itong gamitin ni Dali, posibleng makita niya ang misteryosong babae. At nang gabing iyon, umalis na ng bahay si Dali. Sumakay ito sa isang taxi at sinundan naman ito ng kamay ng Diyos gamit ang kanyang motor. At matapos ang ilang minuto, hindi alam ng kamay ng Diyos kung saan sila sa Batangas. Pero alam nito, tsak pupuntahan ni Dali ang dati niyang kalivin na si Jerome Zaragoza. Matapos ang 30 minutes, nakarating din sila sa kanto bago sa bahay ni Jerome. Ayaw ni Dali bumaba mismo sa bahay ni Jerome. Nagtago si Dali sa mga puno sa labas ng bahay. Inantay niya sumapit ang gabi.
Hindi naman nalalayo ang kamay ng Diyos at nagtatago din sa mga puno at binabantayan lang nito si Dali. Dito na naisip ng kamay ng Diyos, ano ba ang dapat gagawin ko? Pipigilan ko si Dali ngayon habang hindi pa siya aswang? O papabayaan ko na lang imasaker ni Dali ang pamilya ni Jerome para lang makita ko ang misteryosong babae? Matagal nag-isip ang kamay ng Diyos at di niya din alam kung anong gagawin niya. Yun nga lang, sumapit na ang gabi. Kailangan na niyang mag-decide dahil si Dali ay sisimulan na ang masamang binabalak niya. Kinuha ni Dali sa bag ang kwintas ng aswang. Sinuot niya ito at sinabi, Tignan nga natin kung totoo ang sinasabi ng fixer at magiging aswang ba talaga ako. pero tila nainip si Dali. Hindi kasi agad-agad siyang nagpalit ng anyo bilang aswang. Ano ba to? Ba't ang tagal? Sabi na scam lang ang fixer na yon. Pinagtripan lang ako. Nasira ang parte ng damit ni Dali at lumaki siya at tuluyan ng naging aswang. Ayos! Totoo pala ang kwintas. Ngayon, ikaw naman ang iiyak, Jerome. Pati ang babae mo. Tumakbo si Dali at tumalon sa bubong ng bahay ni Jerome. Sinundan naman siya ng kamay ng Diyos. Sabi nito, "Putang ina! Ano bang gagawin ko? Pipigilan ko ba si Dali? Kawawa naman ang pamilya nito. Tsak, papatayin niya lahat. Pero mas mahalaga ang misteryosong babae. Kailangan malaman ko kung sino talaga siya at mapigilan. Hay, hirap. Hindi ako makapag-decide." Hindi pa rin nakialam ang kamay ng Diyos at nagtago pa din siya sa likod ng bahay. Binabantayan lang ang babaeng aswang. Sinira naman ni Dali ang bubong sa bahay. Sumilip ito at nakita ang dalawang anak ni Jerome sa sala. Si Junjun Zaragoza, 3 taong gulang at nagtatablet sa sala. Katabi naman ni Junjun ang crib ni Selena Zaragoza. 6 na buwan pa lamang. Biglang napalaway si Dali. Hindi niya alam bakit. Pero bilang may instinct ng isang aswang, natakam siya sa karne at dugo ng bata. Sa kusina naman nakita niya ang asawa ni Jerome na si Maggie at si Jerome mismo na naguhugas ng pinggan. Nanggigigil sa galit si Dali nang makita niya ang dalawang ito. Halos mabiyak niya ang kanyang ngipin dahil sa sama ng loob sa mag-asawang ito. Hindi na makapagpigil si Dali at alam niyang 66 seconds lang ang pagiging aswang niya. Kaya sinira niya ang butas at tumalon sa sala. Nakita naman siya ni Jerome at ng pamilya niya. Natakot sila at hindi alam ang gagawin. Jerome! Naku, may aswang! Daddy, tulong po, my master. Tumakbo kayo! Kukunin ko ang baril at papatayin yan! Papatayin mo ako, Jerome? Actually, pinatay mo na nga ang puso ko. Ngayon, ito ang ganti ko. Ang dugo ng pamilya mo! Wait, Dali, ikaw ba yan? Paano ka naging aswang? Hindi na yun mahalaga. Alam mo naman gagawin ko ang lahat para makaganti sa kahayupan mo, gago! Please, ako na lang ang patayin mo. Huwag mo idamay ang mga bata. Mga bata? Paano ako, Jerome? Hayop ka! Shut up, Maggie! Ang mahalaga ang mga anak natin. Huwag kang mag-alala, Maggie. Ikaw ang uunahin ko! Handa nang atakihin ni Dali si Maggie at nakita ito ng kamay ng Diyos sa labas ng bahay. Hindi pa rin mapag-decide ang vigilante kung tutulong ba siya o hindi. Pero kailangan niya mag-decide dahil lalapain na ng aswang ang buong pamilya ni Jerome. It's now or never. Hindi kaya ng konsensya ko na mamatay ang mga bata. Bahala na paano ko matrack down ng misteryosong babae. Ang mahalaga ay maligtas ko ang mga bata. Sinipa ng kamay ng Diyos ang pinto. Hoy! Dali! Itigil mo yan! Maawa ka sa mga bata! Binunot ng kamay ng Diyos ang dalawa niyang 45 at pinaputukan ang aswang. Hindi ito ininda ng aswang at patuloy niyang inatake si Maggie. Wag, Dali, wag!
Sana naisip mo yan bago ka bumuka ka sa harap ng asawa ko! Nilapa ng aswang ang leeg ni Maggie at kinain ito ng buhay. Kalauna namatay din ito. Tumingin naman si Dali sa mga bata. Ito naman ang isusunod niyang kakatayin. Puta Jerome! Asama ng lasa ng asawa mo! Parang tae na binalot sa lumpia. Weh! Pero tsaka ko, masarap ang mga anak mo! Please, Dali. Ako na lang. Wag na mga anak ko. Inosente ang mga yan. Wala akong pake! Tinignan naman ni Dali ang relo niya. Ilang segundo na lang ang natitira at matatapos na ang 66 seconds niya. Either patayin niya ba si Jerome o ang mga bata. Ito na lang ang kaya ng oras niya. Ayaw niya din maging tuluyang aswang pag lumipas na ang 66 seconds. Kailangan niya pa maging nanay sa anak niya at hindi niya magawa ito kung magiging tuluyang aswang na siya. Kaya nag-decide si Dali na kakainin niya na lang ang mga bata dahil alam niya na mas masakit ito para kay Jerome. Patuloy naman ang kamay ng Diyos sa pagbaril sa aswang. Putang ina! Kanina ka pa ha? Alam mo hindi ako tinatablan ng bala, Bobo. Sino ka ba? Ako ang tatapos sa iyo, kampo ni Satanas. Ako ang kamay ng Diyos. Kala mo lang walang epekto ang mga tama ng bala ko. Pero pinupuruan ko na ang tuhod at hita mo. Ayaw mang aminin ni Dali pero ramdam niya ang sinasabi ng kamay ng Diyos. Nahihirapan na siyang gumalaw dahil sa mga sugat sa tuhod niya at hita niya. Pero inipon niya ang lakas niya para sa huling talon para maabot ang mga anak ni Jerome. Tumalon ito at sinugod ang mga bata. Wag! Mga bata yan! Ngunit huli na ang lahat at wala nang nagawa ang kamay ng Diyos. Naabot ng aswang ang mga bata. Inuna niyang kainin ang baby na si Selena. Gamit ang kanyang ngipin, hinugot niya ang ulo nito at kinain. Parang banana cue lang. Hinati niya naman sa balakang ang panganay ni Jerome na si Junjun at kinain ang bituka at puso nito. Putangin mo, Dali. Wala kang puso. Quits na tayo. Di ba ikaw ang unang walang puso? Ang sarap ng tawa ni Dali habang balot ito sa dugo at laman ng mga bata. Tinanggal na niya ang kwintas ng aswang at unti-unting bumalik ito sa anyong tao. Patuloy pa rin ito sa pagtawa, parang may sira ang ulo. Napaluhod naman si Jerome sa bangkay ng kanyang mga anak. Kahit pira-piraso na ang mga laman nito, pilit niyang pinagtatagpi ang mga parte. Selena. Junjun. Bakit mo ito nagawa, Dali? Sana ako na lang pinatay mo. Patuloy naman sa pagtawa si Dali. Ang sarap nila, Jerome. Hayop ka. Papatayin kita, Dali. Bigla namang sinugod ni Jerome si Dali at sinakal ito. Pero si Dali, tawa pa rin ang tawa. Bigla namang sinipa ng kamay ng Diyos si Jerome. Pasensya ka na, Jerome. Condolence na lang sa pamilya mo. Pero kailangan ko ang babaeng ito. Tinutukan ng kamay ng Diyos si Dali at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Pero hindi kita papatayin kagad. Aantayin natin si Fixer para kunin niya ang kwintas sa iyo." Laking gulat naman ng kamay ng Diyos at biglang pumasok sa bahay si Fixer at may kasama itong aswang na may suot ding kwintas ng aswang pero maputi ito. Mas malaki kaysa sa mga ordinaryong aswang. "Ako ba ang hinahanap mo, kamay ng Diyos? Long time no see. Looks like our paths cross again, my friend." "Long time no see mo, mukha mo, Fixer. Ano ba tong modus mo na to? I'm sure hinire ka ng babae para pamigay ang mga kwintas ng aswang." "I don't want to disclose my deals with my clients.
But you are right, she hired me and to do this charity work. Totoo naman kasi ang sinasabi niya, di ba? Hindi lahat ng tao ay natutulungan mo. Katulad ni Dolly, lumapit siya sa'yo pero hindi mo tinulungan. That's why I'm here. Tangina ka talaga. Gagawin mo lahat para sa pera. I need to know who she is. Tell me, Fixer, or else papatayin ko to si Dali. Pero bago pa matutukan ng kamay ng Diyos si Dali, hinila siya ng puting aswang at binugbog. Sa huli, nadapa ang kamay ng Diyos at hindi na nakalaban. Tangina, bakit ang daming kwintas ng aswang na yan? Sino naman tong puting aswang? Ilan ba lahat kayo? Ilan ba ang kwintas ng aswang? You know, my friend, gusto ko sagutin lahat ng mga katanungan mo. Pero you know me, as long as you have the right cash, I can help you with anything. Fuck you, Fixer! Katapusan na ba ito ng kamay ng Diyos? Sino ang puting aswang? At bakit dalawa na ang kwintas ng aswang? Abangan sa susunod nating episode mga buddies next Friday. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.